MT Novel Story. Kabanata 1131. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga sentido ng matandang emperador ng hayop ay napakasensitibo, hanggat may mga divine beast na lumilitaw, mararamdaman niya ang mga ito mula sa malayo, at susugod kaagad dito. Sa oras na iyon, si Xiaoyu ay hindi na magiging isang matalas na sandata para sa pagsugpo sa mga hayop, ngunit magiging isang matalim na sandata para sa pag-akit ng mga hayop. Si Lu Chen ay hindi tanga, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong uri ng katangahang bagay. Ang libong Shenmue disciples ay sasali sa ating legion sooner or later, pamunuan mo sila ng maayos, at hayaan silang magsanay sa battle formation ng legion sa hinaharap. Utos muli ni Lu Chen kay Yuli, mahihiwalay ako sa iyo saglit, at ang mga mababangges na hayop dito ay nasa iyo ang lahat upang labanan. Inalis ako ng Fat Dragon, Slender Tiger, Gao Hai, at Aoshan, at ang iba pang core brothers ay umupo sa legion. Pagkatapos magsalita, inakay ni Lu Chen ang matatangkad, pandak, matataba at payat na tao. Umalis si Lu Chen sa hukbo para humanap ng mga blue-striped spirit stone at fairy silver. Parehong ito ay mga kayamanan, mas kaunti ang alam ng mga tao tungkol sa kanila, mas mabuti. Kung sila ay hindi sinasadyang malik out, tiyak na magdudulot ito ng sensasyon, at ang pamilya Dongfang ay hindi magiging mapayapa. Dahil ang Blue Vein Spirit Stone ay isa sa mga mataas na antas na mapagkukunan, at ito ay isang mahirap na pera sa Central Continent, na maaaring ipagpalit para sa iba pang mga mapagkukunan. Ang pangunahing lugar ng produksyon ng Blue Spirit Stone ay nasa Central Continent, at kakaunti lang ang nakakaalam na mayroon din nito ang Zhenshou Mountain, at ang mga nakakaalam ay iilan lamang sa matataas na opisyal ng Eastern Family. Sa katunayan, ang pamilya Dongfang ay hindi naglakas loob na hamukay sa bundok sa kalooban. Una, ang pamilya Dongfang ay maraming paraan para kumita ng pera, kaya hindi nila kailangang makipagsapalaran upang pumunta sa Beast Mountain upang maghukay ng mga asul na pattern ng mga Spirit Stone. Pumunta ako dito dahil natatakot ako na baka ito ay mailabas, at magiging isang malaking sakit ng ulo kung hindi mabilang ng mga tao ang darating upang hanapin ang asul na guhit na espiritong bato. Gayunpaman, inilabas ito ni Shuho kay Lu Chen. Walang ibang dahilan, nagtitiwala si Shuho kay Lu Chen at gustong tulungan si Lu Chen. Pagkatapos ng lahat, si Lu Chen ay isang malaking may-ari ng mga Spirit Stone. Habang dumarami ang cultivation base ni Lu Chen, hindi na matutugunan ng ordinaryong top grade na mga Spirit Stone ang mga pangangailangan ni Lu Chen. Tulad ng para sa Engkanto Pilak, pabayaan mag-isa, ito ay isang bihirang bagay, ang pangunahing materyal ng King Casting Tool. Ang Sianin ay isang bagay na wala sa langit, nakakalat sa buong Yuanwo Continent, hindi naman sa Central Continent. Ang Blue Vein Spirit Stone at ang Fairy Silver ay wala sa iisang lugar, kaya nagpasya si Lu Chen na hanapin muna ang Blue Vein Spirit Stone. Sa ilalim ng patnubay ni Shuho, ang lima ay tumakbo ng 10,000 milya, iniiwasan ang mga mababanggas na hayop sa daan, at sa wakas ay nakarating sa isang malayong bundok. Isa itong malaking tigang na bundok na may radius na libu-libong milya. May kaunting mga puno at damo, buhangin at mga bato sa lahat ng dako, at ito ay napakatiwangwang. Itong tigang na bundok, baka may minahan ng Blue Striped Spirit Stone. Itinuro ni Shuho ang Great Barren Mountain at sinabi, maaaring mayroon. Kumunat ang noo ni Fei Long, at mapanuksong sinabi, ang Zin Beast Mountain ang iyong tahanan, talagang gumagamit ka ng posibleng tono, hindi ka ba maaaring gumamit ng tiyak na tono? Hindi makasigurado. Umiling si Shuho at sinabing, bagamat alam ng aming pamilya na mayroong mga blue-striped spirit stones dito, hindi namin sineseryoso ang paggalugad sa bundok para sa iba pang mga kadahilanan. Hinuhusgahan lang namin ayon sa karanasan na maaaring may mga blue-striped spirit stone na minahan sa ilalim. Panipi, ilang beses na akong nakapunta rito kasama ang aking ama, at nakahukay din ako ng ilang mga asul na guhit ng mga espiritong bato, ngunit ang mga ito ay lahat ng mga nakakalat na asul na guhit ng mga espiritong bato, at ang pinagmulan ng mineral ay hindi pa nahukay. Nagtanong si Fat Dragon kung ang pinanggalingan ng minahan ay matatagpuan, gaano karaming mga blue-striped spirit stone ang magkakaroon. Sinabi ni Shuho, tinanong mo ako, sino ako para tanungin, ang lahat ba ay tungkol sa hitsura? Tanong ni Lu Chen, saan ang tinatayang lokasyon ng pinagmulan ng minahan? Ikinalat ni Shuho ang kanyang mga kamay, hindi ko rin alam.
Nang marinig ito, sina Fei Long, Gao Hai at Aishan ay tumingin sa Great Barren Mountain at hindi napigil ang huminga. Ang bundok na ito ay hindi malaki o maliit at mayroon itong radius na libo-libong milya. Hindi ba't mas mahirap hanapin ang pinanggalingan ng minahan kaysa sa pag-akyat sa langit? Galit na sinabi ni Fei Long, kung walang 10 milyong tao na naghuhukay, imposibleng mahanap ito. Oo, dahil naghahanap kami ng mga mapagkukunan ng mineral, hindi namin alam kung paano hanapin ang mga ito. Sabi din ni Gao Hai. How about calling all the brothers of the Legion? Iminungkahi ng Dwarf Hill. Mas mainam na huwag, hindi naman sa wala akong tiwala sa mga kapatid ng Legion, ngunit ang usapin ng Blue Striped Spirit Stone ay napakasensitibo, mas kakaunti ang nalalaman ng mga tao tungkol dito, mas mabuti. Tutol si Slender Tiger. Sa ganitong paraan, ang ilan sa atin ay maghahanap muna, at maghahanap sa 5 direksyon. Kung sino man ang makakita ng mas maraming Blue Striped Spirit Stones, kung gayon ang pinagmula ng mineral ay maaaring sa kaninong direksyon. Pagkatapos, magtutuon tayo sa paghahanap sa direksyong iyon. Well, baka nahanap na natin ang pinagmula ng minahan. Nakaisip si Lu Chen ng isang plano, at nang marinig ito ng lahat, nagpalakpakan sila kaagad. Pinangunahan ni Lu Chen ang 4 sa tuktok ng Dawang Mountain, at nagtalaga ng mga direksyon sa lahat na ang tuktok ng bundok ang sentro. Fatlong, tumingin ka sa silangan. Tumugon silang 4 at sinundan ang itinalagang direksyon ni Lu Chen, at hinanap ang lahat ng paraan. Para kay Lu Chen, nanatili siya sa tuktok ng malaking bundok at ginamit ang kanyang kamay upang sirain ang mga pera sa tuktok ng bundok na may radius na 10-10 milya. Ang paghuhukay ng 3 talampakan sa lupa ay medyo mabunga, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakahukay ng ilang nakakalat at sirang mga spirit stone na may mga asul na linya. Tumimbang ito ng 12 kilo, at ito talaga ang blue-grained na spirit stone na gusto ni Lu Chen. Naghukay ng mas malalim si Lu Chen, hanggang sa umabot siya ng 30 talampakan, ngunit sa pagkakataong ito ay wala kahit isang buhok. Makalipas ang ilang oras, 4 na tao, matangkad, pandak, mataba, at payat, ang nagmamadaling bumalik. Ang bawat isa ay nag-ani ng 10-10 cut-ties ng mga blue striped spirit stones, ngunit lahat sila ay nakakalat na blue striped spirit stone. Ito, si Lu Chen ay nasa problema. Ang 4 sa kanila ay nagdala ng halos parehong bilang ng mga asul na pattern ng mga espiritong bato, at walang maraming lugar. Ano ang dapat nating gawin? Kung paikutin natin ang buong tigang na bundok, kulang na lang ang ating lakas tao. Ang iilan lang sa atin ay kayang gawin ito, ngunit ang problema ay ang ganitong uri ng bihirang mapagkukunan ng mineral ay tiyak na. Hindi sa mababaw na lupa, dapat ito ay nasa malalim na lupa, at least kailangan nating maghukay ng 100 talampakan. Masyadong mahabang panahon ang paghukay ng 100 talampakan ng lupa. Kung walang 10-10 milyong tao na naghuhukay, imposibleng baligtarin ang buong tigang na bundok. Hindi katakataka na ang pamilya Dongfang ay hindi dumating upang tuklasin ang pinagmula ng mineral. Lumalabas na napakaraming uri ng trabaho, hindi madaling tuklasin. Kung talagang gustong mag-explore ng pamilya ko, may paraan pa. May mga taong nag-specialize sa mineral exploration sa Central Continent. Just invite them to come over. Sinabi ni Shuho, gayunpaman, kung anyayahan mo ang mga tao, ang sikreto ng asul na butil na batong espirito ay mabubunyag. Mas mabuting huwag mag-explore, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Senior brother, ang blue patterned spirit stones na nakita namin ay umabot ng halos 200 cut-ties, sapat ka na ba? Tanong ni Fei Long. Hindi sapat. Desididong sinabi ni Lu Chen, gusto kong pinuhin ang maraming blue-striped spiritual energy pills, at ang maliit na blue-striped spiritual stone na ito ay hindi sapat para magkasya sa pagitan ng aking mga ngipin. At, saka, kapag pupunta tayo sa Central Continent sa hinaharap, wala tayong blue patterned spirit stones na gagastusin bilang pera, kaya hindi madaling makakuha ng foothold sa Central Continent. Panipi. Kung pupunta tayo sa Central Continent, papasok din tayo sa isang tiyak na puwersa. Kung may puwersa, ano pa ba ang dapat gastusin? Sabi ni Fat Dragon. Kailangan. Sinabi ni Lu Chen, ang mga panggamot na materyales para sa alchemy. Hindi mapagkakatiwalaan ang umasa sa impluwensya para alagaan ka sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama. Napadaan lang kami. Bakit kailangan pang alagaan ng mga tao?
Kabanata 1132, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Oo, ang mga puwersang iyon ay nagmamalasakit lamang sa high-end combat power, at maaari tayong maglakad ng patagilid sa Eastern Wasteland kasama ang ating kaharian, ngunit ang nakaraan ay isang hamak, at hindi nila tayo papansinin. Maraming alam ang Slender Tiger tungkol sa Zhongzhou, kaya sinabi niya, sa Zhongzhou, mas maraming kagalang-galang kaysa sa mga aso. Naglalakad ang mga santo sa buong kalye, at ang mga taong nasa ibaba ng mga kagalang-galang ay hindi mga taong may mataas na ranggo. Naiintindihan mo ba? Sa totoo lang, ano ang gagawin mo para magtrabaho ng husto sa Central Continent? No need to wow. Panipi. Nagsimulang suyuan muli si Fei Long, gusto ko ang Eastern Desolation Territory. Kapag nakapasok ka sa zone, medyo magiging overlord ka na, sa Eastern Desolation Territory, tama. Do you dare to take martial arts just to be a little overlord? Pinalo ni Lu Chen si Fei Long, kung gayon, bakit hindi ka pumunta sa sekular na mundo at direktang maging Panginoon ng isang bansa? Hoy! Don't tell me! I have already had this idea. Sabi ni Fat Dragon sabay takip sa ulo. Lumabas ka na, huwag ka nang mag-isip kung saan-saan, napako ka na sa Fnatic Legion, kahit saan tayo pumunta. Galit na sabi ni Lu Chen. Alam kong hindi ganoon kadaling makalabas kapag nakasakay ako sa barko ng magnanakaw. Nanlalabo ang mga mata ni Fat Dragon. Okay, let's stop talking and back to the topic. Sinabi ni Lu Chen, wala kaming mga profesional na naghahanap, at malaki ang posibilidad na hindi namin mahanap ang minahan ng Blowgrain na Spirit Stone, ngunit hindi ako nakipagkasundo sa pagpunta sa Town Beast Mountain pagkatapos ng ganoong bagay, isang mahirap na oras, at umalis ng ganoon lang. Well, magkahiwalay tayo, maghukay ng random, subukan natin ang swerte natin, kung hindi sinasadyang mahukay natin ang pinanggalingan ko, saka tayo yumaman. Ayon sa naunang direksyon, ang matabang dragon ay nasa silangan, ang manipis na tigre ay nasa kanluran, ang mataas na dagat ay nasa timog, at ang dwarf na bundok ay nasa hilaga. Sa limitasyon ng 2 oras, bumalik ka sa akin kahit nahukay mo na ang minahan o hindi. Kung hindi mo makuha ang Blue Striped Spirit Stone, pagkatapos ay kunin mo ang Fairy Silver. Pagkatapos ng lahat, ang matangkad, pandak, mataba at payat na 4 ay sumunod sa utos ni Lu Chen at naghiwalay. Si Lu Chen naman ay naghukay malapit sa tuktok ng bundok. Naghukay siya ng ilang malalalim na hukay na magkasunod, na bawat isa ay may lalim na daan-daang talampakan. Nakakita lamang siya ng ilang nakakalat na asul na pattern ng mga spirit stone, ngunit walang nakitang pinagmumula ng mineral. Matapos maghukay ng 1 oras, kahit ang tunay na essence ay halos maubos, at ang pinanggalingan ng mineral ay wala pa rin. Si Lu Chen ay pinanghinaan ng loob. Kung hamukay ka ng ganito. Sumimangot si Lu Chen, at ang kanyang kamalayan ay agad na pumasok sa Chaos Orb, at nakita niya ang Qinglin Jiao na lumulutang sa ibabaw ng Lingquan Pool, at tumingin sa ibabaw ng may panghahamak. Naghahanap ako ng Blue Vein Spirit Stone na minahan, hindi ordinaryong minahan, naiintindihan mo ba? Tanong ni Lu Chen. Siyempre naiintindihan ko. Napangiti si Qinglin Jiao ng mapang asar. Huwag mo akong tawaging Lao Su sa harap ni Lao Su, o si Lao Su ay magpapulala ng iyong buhay kaysa kamatayan. Inis si Lu Chen. Originally, hindi niya mahanap ang Blue Vein Spirit Stone Mine, kaya bad mood siya, at sarcastic pa rin ang lalaking ito, paano niya natitiis. Hoy! Huwag kang magalit, huminahon ka, pinaglalaroan lang kita, hindi ako tinatawag na Lao Su. Agad na natakot ang Green-Scaled Jiao. Sobrang kinukutsa mo ako, alam mo ba kung paano hanapin ang minahan ng Blue Striped Spirit Stone? Muling sinabi ni Lu Chen. Sa simula, noong ako ay isang sawa, nagtago ako sa isang minahan ng Blue Striped Spirit Stone at naging dragon. Sinabi ni Qinglin Jiao, ang asul na pattern na espiritong bato ay nakabaon ng malalim sa lupa, kaya ano ang silbi ng paghuhukay ng 100 talampakan? Ayon sa iyong paraan ng paghuhukay, hindi mo man lang mahukay ang umut-o. Panipi-panipi. Kung gayon, paano ko maghukay? Tanong ni Lu Chen. Ikaw bata, maghukay ka muna ng 1,000 talampakan sa lupa. 1,000 talampakan. Hindi sapat ang 1,000 talampakan. Ang asul na butil ng espiritong bato na kinaroroonan ko noon ay 3,000 talampakan sa ibaba ng lupa. Ha! Ha! Ang laki-laki mo.
Ang kaguluhan, hindi ko pa nakikita ang mundo, sa tingin mo ba ang Blue Striped Spirit Stone ay isang Chinese repolyo? Pambihirang mapagkukunan iyon, paano mo madaling mahukay ang pinanggagalingan ng mines? Kung gusto mong maghukay ng napakalalim, hindi mo na kailangan pang maghukay. Sa ibaba ng 100 talampakan, ang kahirapan ay tumataas ng tumaas. Kailangan kong maghukay hanggang sa taon ng unggoy. Kahit gaano kahirap, gaano man katagal, kailangan mo pa ring hukayin. Iyan ang minahan ng Blue Striped Spirit Stone, na napakahalaga sa iyong sangkatauhan. I basically don't know the location of the mine source, and I can't dig anything kahit maghukay ako ng 10,000 talampakan, maghukay lang ng woolen wool. Hoy, sabihin ko sa iyo ang lokasyon ng minahan ng Blue Striped Spirit Stone. Sabihin mo, may katangian ang minahan ng Blue Vein Spirit Stone, kadalasan ay nakatago sa gitna ng bundok. Ibig mong sabihin, sa ilalim mismo ng tuktok ng burol na ito. Tama, hukayin ito ng saunayan, kung ito ay higit sa 5,000 talampakan. Ang problema kasi sa lakas ko, maaaring umabot ng 4 o 5 oras para maghukay ng 1,000 talampakan. Kung 5,000 talampakan, ang hirap ng maraming beses. At saka, maraming solidong bato sa ilalim para lumaki ang hirap, maaaring tumagal ng maraming araw para maghukay. That time. Kung gayon hindi kita matutulungan. Kung nasa tubig ka, matutulungan pa kita. Wala kang magagawa sa bundok. Umiling si Qin Linjiao, at sinabing muli, ang asol na may guhit na spirit stone na aking hinahanap noon ay pumasok sa isang maliit na daanan, kung ako ay hihilingin na maghukay ng lupa, hindi ko magagawang maghukay ng ganoon kalalim. Ikaw had better figure out it by yourself, or find a few of your companions to dig together, the speed will be much fast. Panipi, kahit tumulong sila, aabutin ng ilang araw. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Lumakad si Lu Chen sa gitna ng tuktok ng bundok, tumitig sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagsimulang magnilay. Pagkaraan ng ilang sandali, sinampal ni Lu Chen ang kanyang ulo at sa wakas ay nakahanap ng paraan. Ano ang hukayin? Bilang isang malakas na tao na may kakayahan ng mga sinaunang Ron, kailangan pa niyang maghukay ng lupa. Iyon ay isang papuri sa mga sinaunang Ron. Pumasok sa dagat ng mga sinaunang Ron, maghanap ng isang set ng Earth Rune Chain na may malalim na kahulugan ng pagtakas mula sa lupa, at pagpalain sila. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, tumakas sa lupa, at dumiretso sa lupa. 10 talampakan. Bai Zhang. Chen Zhang. 3,000 talampakan. 5,000 talampakan. Sa huli, pagkatapos ng buong 7,000 zang, bigla itong hinarangan ng isang patong ng espesyal na bato. Ipinalibot ni Lu Chen ang kanyang tunay na enerhiya, at iniunat ang kanyang kamay upang panasan ang dumi sa bato, nalaman lamang na ito ay isang makapal na patong ng espiritual na bato, na natatakpan ng mga asol na linya at kumikislap na asol na liwanag. Sa isang iglap, tuwang-tuwa si Lu Chen na halos mapaiyak siya. Sa wakas, nakita ko ang asol na Vein Spirit Stone na minahan na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung gaano kalaki itong Blue Vein Spirit Stone Mine. Ngunit umaasa si Lu Chen na mas malaki ang mas mahusay. Kung paano maghukay. Hindi na kailangang isaalang-alang ni Lu Chen ang isyo ng paghuhukay, ngunit isinasaalang-alang lamang ang isyo kung maaari siyang magpanggap o hindi. Sa pagpapabuti ng paglilinang ni Lu Chen, ang espasyo ng Chaos Orb ay lumampas na sa 100,000 metro kwadrado. Hanggat ang Blue Striped Spirit Stone na ito ay hindi lalampas sa 100,000 talampakan, maaari itong ipasok sa Chaos Orb. Ang dapat gawin ngayon ni Lu Chen ay ayusin ang buong Blue Striped Spirit Stone na minahan at tingnan kung gaano karaming mga parisukat ang mayroon. Bilang resulta, pumasok si Lu Chen sa isang napakaabalang yugto, tumatakbo sa paligid ng Blue Striped Spirit Stone na minahan sa 7,000 talampakan sa ilalim ng lupa, sinusukat ang volume ng Blue Striped Spirit Stone minahan. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, lumabas ang tinatayang dami ng minahan na ito ng Blue Striped Spirit Stone. Kabanata 1133, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang Blue Vein Spirit Stone minahan ay hindi pantay at hindi regular sa volume. Ang pinakamalaking lapad ay daan-daang talampakan, at ang pinakamaliit na lapad ay ilang talampakan lamang. At ang haba ay hindi kasing dami ng inaakala, at ito ay ilang libong talampakan lamang.
Hinawakan ni Lu Chen ang asul na stripe na minahan ng Spirit Stone gamit ang dalawang kamay at sinubukan ang bigat. Ang resulta ay napakakasiya siya, daan-daang milyong mga cut ties. Ayon sa bigat ng pinagmumulan ng ore, ito ay isang blue vein Spirit Stone na minahan na hindi sikat, at hindi pa ito umabot sa antas ng maliit na pinagmumulan ng mineral. Ngunit para kay Lu Chen, sapat na. Hindi gaanong kailangan para pinuhin ang mga blue-striped spiritual energy na table task. Ang isang maliit na bahagi lamang ay sapat na upang pinuhin ang hindi mabilang na mga asul na guhit ng mga tabletang espiritual na enerhiya. Ang isa pang bahagi ay sapat na upang ipamahagi sa 4 na taong matangkad, pandak, mataba, at payat. Hindi alintana kung ang casting, magic circle, anting-anting, o mekanismo ay umabot sa isang tiyak na antas, ang high-energy blue-striped spirit stone na ito ay kailangan. Lalo na si Gauhai, na nangangailangan ng maraming Spirit Stone para suportahan ang Summoning Circle, at isa ring malaking kumakain ng Spirit Stone. Pagkatapos ng pamamahagi, ang natitirang mga blue-striped Spirit Stone ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Sa hinaharap, kung pupunta ka sa Central Continent, kahit na hindi ka sumama sa puwersa, hindi magiging problema ang mag-isa na magtayo ng isang buong panatikong hukbo. Sa madaling salita, yumaman ka. Sa pagpindot kay Joy, direktang kinaladkad ni Lu Chen ang minahan ng blue stripe na Spirit Stone papunta sa Chaos Orb. Sa espasyo ng Chaos Pearl, ang Qinlin Jiao ay lumulutang sa Lingquan Pool, kalahating nakapikit, kalahating nagpapahinga, tahimik na umuunlad. Biglang, si Leng Mai ay nagkaroon ng isang malaking bagay na lumilipad patungo dito, at halos matamaan ang ulo nito, na natakot ito sa katawan nito, at dalawang Buddha ang umakyat sa langit. Fuck! Paghahagis ng napakalaking bukol ng gamit, gusto mo bang yumaman at magpakamatay? Galit na saway ni Qinlin Jiao, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang malaking bagay, agad na nanlaki ang mga mata ng baha, pupunta ako, isang blue-striped spirit stone minahan. You really got it? This blue vein spirit stone mine is really big, at hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa dati kung tinutuluyan. Ang blue-striped spirit stone na ito ay napakaliit, hindi man lang ito mabibilang na small-scale mine, at ito ay ganap na hindi sikat. Sagot ni Lu Chen, masyadong maliit pa rin. Hindi masyadong bata, okay. Kung gagamitin mo ito ng mag-isa, hindi mo ito magagamit. Napakunot ng noo si Qinlin Jiao, ang mga minahan ng Spirit Stone na may asul na pattern ay mahirap hanapin, at kung ikaw ay humanap ka ng isa, maswerte ka. Masyadong tamad si Lu Chen na kausapin si Qinlin Jiao, kaya binaling niya ang kanyang kamalayan upang hanapin ang Firefox. Abala ang Firefox. Ang matagumpay na 9-pattern Heaven Tribulation Pills ay nakatambak sa isang gilid na bumubuo ng isang maliit na bundok. Ipamahagi man ang mga ito sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, malamang hindi nila ito matatapos sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng lahat, ang panatikong Legion at libu-libong mga disipulo ng Shenmue, 3,000 tao, lahat ay nakaligtas sa 3 sakuna, nakapasok sa 3 sakuna ng kaharian ng sakuna, at lumakad ng higit sa kalahati ng kaharian ng sakuna. Ang 9 na pattern na Pildores ng sakuna ay kailangan hindi kaya marami pa. Okay, may sapat na Heavenly Tribulation Pills, at hindi na kailangang pinuhin ang mga ito. Sinabi ni Lu Chen sa Firefox sa ganitong paraan, mula ngayon, tulungan mo akong pinuhin ang blue-striped spiritual energy pill. Ha! Mukhang nalilito si Firefox. Ang auxiliary medicinal materials na ginamit sa blue vein aura pill ay kapareho ng ordinaryong aura pill. Ang kaibahan lang ay ang blue vein aura pill ay hindi maaaring gumamit ng ordinaryong spirit stones. Dapat itong gumamit ng blue vein spirit stones bilang pangunahing material. Mag-isa kang pumunta sa Blue Vein Aura. Minahan tayo ng Spirit Stone para sa mga materyales. Sinabi ni Lu Chen, ang blue-striped spiritual energy pill ay dapat na dalisean ng ground fire. Kung mayroon kang ground fire, hindi ko na kailangang magsabi. Babalik ako sa lupa ngayon at ituturo sa iyo ang alchemy ng ang blue-striped spiritual energy pill. Ang pinakamahirap na bagay tungkol sa pagpino ng blue-striped spiritual energy pill ay walang pangunahing material, na kung saan ay ang blue-striped spirit stone. Ngayon na mayroong isang buong linya ng asul na guhit ng mga minahan ng spirit stone, hindi na kailangan para sa problemang ito, hanggat mayroon pang dapat pinuhin. Ang alchemy ng blue-striped spiritual energy pill ay hindi komplikado.
Ang Firefox ay tumagal lamang ng kalahating oras upang matutunan ito. Pagkatapos ng ilang pagkabigo, unti-unting tumaas ang tagumpay. Hindi pa oras para sa pagtatagpo, at muling nagising si Xiaoyou sa oras na ito, kaya inalagaan ito ni Lu Chen. Sa tuwing madyay gising si Xiaoyou mula sa mahimbing na pagkakatulog, ang kanyang tiyan ay kumakalom sa gutom, kaya kinukuha ni Lu Chen ang nakaimbak na mabangis na karne at itinapon ito para pakainin. Beep beep, masayang sigaw ni Xiaoyou habang nilalamon ang karne ng ligaw na hayop. Pagkatapos kainin ni Xiaoyou ang karne ng hayop, umakyat siya sa sinaunang puno ng espirito at ngumuya ng ilang dahon ng espirito bago dumulas na nasisiyahan. Pagkatapos kumain at uminom ng sapat, nakakita si Xiaoyou ng isang malaking kabaong na bato at nahiga, at matutulog na sana muli, ngunit biglang may dalawa pang kristal na bote sa harap niya, at ang malisyosong pagtawa ni Lu Chen. Ha! Pagkatapos, natigilan si Xiaoyou. Nang dumating ang takdang oras, bumalik ang matatangkad, pandak, mataba at payat na tao, ngunit dahil hindi nila mahanap ang minahan ng blue stripe na spirit stone, lahat sila ay nakayuko at mukhang matamlay. Kuya, limitado lang ang kakayahan namin, hindi namin mahanap ang blue stripe spirit stone na minahan, kaya hindi ka namin matutulungan. Mahinang sabi ni Fei Long, at ang tatlo pa ay nagkibit-balikat na walang magawa. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagliwanag ang mga mata ng apat na matangkad, pandak, matataba at payat, at natigilan din sila. Dahil, kinaladkad ni Lu Chen ang isang malaking blue pattern spirit stone mula sa kung saan, napakalaki nito, na tumitimbang ng hindi bababa sa 1,000,000 kattais. Ito. Ang apat na matangkad, maikli, mataba at payat na mga tao ay may nasusunog na mga mata, nakatingin sa asul na guhit na espiritong bato, nakaramdam sila ng hindi kapani-paniwala. Nakakita ako ng maraming blue vein spirit stones, sapat na. Itong blue vein spirit stone ay bahagi lamang nito. Ibabahagi ko ito sa iyo. Ngumiti lang si Lu Chen, at simpleng sinabi, kung gaano karaming mga blue striped spirit stone ang mayroon, ilihim muna natin ito sa ngayon. Ang punto ay panatilihing sikreto ang Fat Dragon, baka ang matabang lalaking ito ay patuloy na naglalaro ng mga blue striped spirit stones. At itong milyong kattais ng blue striped spirit stone ay isang pirasong nasira mula sa blue striped spirit stone minahan. Magpakayaman ka, umunlad, duguan, kumita ng dugo. Ang apat na tao, matangkad, pandak, mataba at payat, ay tuwang-tuwa at nasa sabik, at sunod-sunod na sumugod patungo sa asul na pattern na espiritong bato. Milyon-milyong kattais ng asul na pattern ng mga spirit stone. Sapat na para magsayang sila sandali. Sa pagpapabuti ng kaharian, ang mga casters, magic circle, anting-anting at organo ay napabuti din, at lahat sila ay nangangailangan ng tulong ng makapangyarihang mga batong espirito upang magkaroon ng higit na kapangyarihan. Hindi na kailangang sabihin, Gauhai, ang Formation Master ay isang malaking master ng mga Spirit Stone, at ang paggamit ng mataas na enerhiya ng Blue Striped Spirit Stones upang madagdagan ang kapangyarihan ng Formation ay tiyak na mas malakas kaysa sa paggamit ng ordinaryong mga Spirit Stone. Ang mga casting ng Fat Dragon ay talagang nangangailangan ng mga Spirit Stone para sa maraming kagamitan, ngunit ang mababang antas na mga casting ay gumamit ng napakakaunting. Kung gusto mong mag-cast ng King Tool, kailangan mong magdagdag ng High Energy Spirit Stones. Hindi gagana ang ordinaryong top grade na mga Spirit Stone, ngunit ang mga low grade na Spirit Stone. Gumamit si Aisha ng kaunting mga high-quality Spirit Stones para tulungan ang mga anting-anting noon, ngunit pagkatapos na ma-promote sa Heavenly Tribulation Realm, ang kapangyarihan ng mga anting-anting ay lumalakas at lumalakas. Ang enerhiya ng pinakamataas na kalidad ng mga Spirit Stone ay hindi sapat, at ang mataas na enerhiya ng mga asul na pattern ng mga Spirit Stone ay angkop. Ang mga organo ng Slender Tiger ay orihinal na nangangailangan ng basbas ng mga espiritong bato. Kung mas mataas ang kanyang antas, mas malaki ang kapangyarihan ng mga organo. Ang mga ordinaryong top grade na Spirit Stone ay hindi makakasabay sa ritmo, at kailangan din nila ng mga blue pattern na Spirit Stone. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Niyakap ng apat na tao, matangkad, pandak, mataba at payat, ang blue striped spirit stone at nagpasalamat. Hoy! Hoy! Tumigil ka sa pagyakap, simulan na nating hatiin ang mga samsam. Tumalon si Fei Long sa asul na pattern na spirit stone, ipinakita ang kanyang mataba na tiyan, na nakakross ang kanyang mga balakang, at ang kanyang boses ay kasing lakas ng pakikipaglaban.
Kabanata 1134. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. 1,000,000 cut-ties ng blue pattern spirit stones ang hinati ng 4 na tao, matangkad, pandak, mataba, at payat. Kinuha ni Gauhai ang kalahati nito, at ang natitirang kalahati ay hinati sa 3 pa. Pagkatapos tapusin ang blue vein spirit stone, ang susunod na hinto ay hanapin si Xianyin. Ayon sa kaalaman ni Slender Tiger, mayroong isang minahan sa Zhensou Mountain na gumagawa ng fairy silver, ngunit ito ay binabantayan ng Beast Clan. Umalis sa Great Barren Mountain, tumakbo siya ng mahigit 10,000 milya, at nakarating sa paanan ng isang mataas na bundok, at nakarating sa minahan na binanggit ni Slender Tiger. Si Lu Chen at ang iba ay nagtago sa isang tagong lugar at tumingin sa minahan. Ang minahan ay hindi masyadong malaki, halos isang talampakan ang lapad, at maraming mga manero ng orc ang lumalabas-masok, na binubunot ang lupang hinukay mula sa minahan at itinapon ito. Ang pasukan ng kuweba ay mahigpit na binabantayan ng isang pangkat ng mga mandirigmang orc sa Heavenly Tribulation Realm, kahit 10 tao. Patayin silang lahat, mabangis na sabi ni Fat Dragon, ngunit umaakit ito sa paghamak ng lahat. Karamihan sa mga orc warriors sa pangkat na iyon ay 1 o 2 kalamidad, at ang una ay 4 na kalamidad lamang sa Heavenly Tribulation Realm, habang ang mga orc miners ay nasa mababang kaharian, karaniwang ang Tiangang Realm. Sa sandaling lumaban sila, ang mga orc ay hindi na nila kalaban. Inaapi ni Fei Long ang mahina at natatakot sa mahirap, at gustong kurutin kapag nakakita siya ng malambot na persimmon. Kung hindi hahamakin ng lahat si Fei Long, magiging multo siya. Huwag kang magulo, mayroon silang malalakas na tao na tutulong. Idiniin ni Lu Chen ang kanyang kamay, senyales sa lahat na huwag maingay at matiyagang maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na pamimilit ang nagmula sa minahan. Isang malakas na orc ang lumabas sa minahan na may nakakatakot na aura, at ito pala ay isang Panginoon sa lupa. Variable Earth lang, pwede siyang patayin ni Kuya. Naiinis na sabi ni Fei Long. Fuck you. I don't know if there are any venerable emperors in the mine. Kung iilan pa ang lalabas, mamamatay ang lahat. Marahan na kumatok si Lu Chen sa ulo ni Fei Long, at nagkaroon ng malakas na kabog, maghintay kayong lahat dito, papasok ako at titingnan. Paano ka nakapasok? Hindi ka orc, at wala kang aura ng orc sa katawan mo. Nahuli ka nila bago ka dumaan. Sabi ni Fei Long. Of course I have my way, huwag ka lang lumayo. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, umalis siya sa pinagtataguan at pumunta sa minahan. Sa daan, si Lu Chen ay nanatili sa ilalim ng malaking bato ng ilang sandali, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pumasok sa dagat ng mga sinaunang rune, at nakakita ng 12-12 ng mga animal rune. Pagkatapos, sa isang iglap, ang balat ni Lu Chen ay naging balat ng isang orc, at ang kanyang hitsura ay nagbago din, naging isang batang orc. Sa dagat ng mga sinaunang rune, nakakita siya ng ilang air system rune at bumuo ng isang chain ng air system rune na may malalim na kahulugan ng espiritu ng hayop. Matapos basbasan ang katawan, lumabas ang hininga ng lahi ng hayop. Pagkatapos, binuksan ni Lu Chen ang isang space ring, at nakakita ng isang set ng mga damit ng orc sa isang tumpok ng sari-sari sa loob. Sa Dunhuang Secret Realm, nang talunin ang mga orc, kinuha ni Lu Chen ang ilang set ng mga damit ng orc at inihagis ang mga ito sa space ring para magamit sa ibang pagkakataon. Ngayon palang ginagamit na sila. Tumigil ka. Ang kagalang-galang na orc ay biglang humakbang at pinigilan ang isang batang orc na may hindi pamilyar na mukha, saan ka nanggaling? Bagong Manero, sabi ng batang orc. Hindi kinakausap ng ulo ng toro ang kabayo, may mali ba sa utak mo? Sumimangot ang orc venerable. Walang butas ang ulo, sinipan ng asno noong bata pa ako. Nakatulala na sabi ng batang orc. Nupit pa ba ang tawag dyan? Ngumiti ang orc venerable, half full, ano ang pangalan mo? Luchi, sabi ng batang orc. The mine is not manned enough, dali kang pumasok. Kinawayan ng orc venerable ang kanyang kamay at naglakad palayo. Ang batang orc na iyon ay si Lu Chen. Kumuha siya ng pala mula sa toolbox sa pasukan ng kuweba, at saka naglakad palabas ng minahan. Ang minahan ay madilim at puno ng maluwag na lupa at mga bato. Ang kuweba ay malalim at mahaba, at ang tunog ng paghuhukay ng mga menero ay maririnig sa lahat ng dako.
Patuloy na naglalakad si Lu Chen sa loob at nakita niya ang maraming menero ng orc na naghuhukay sa daan, at hinukay ng mga menero ang lahat ng mga minahan ay kinuha ng mga pinuno ng mga menero at inilagay sa space ring. Tumingin ng mabuti si Lu Chen. Karamihan sa mga ores na hinukay ng mga menero ay mga itim na bakal na bato, at mayroon ding ilang mga bihirang ores, ngunit walang fairy silver. Sa paglalakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng minahan, mayroong isang malaking kuweba dito, at mayroong karamihan sa mga menero na naghuhukay, at ang minahan ay puno ng walang tubig na tubig, at ang mga menero ay naghuhukay ng lahat sa walang tubig na tubig, at ang kapaligiran ay malupit. Gayunpaman, nang makarating siya rito, nakita ni Lu Chen ang isang menero na hinukay ang fairy silver. Kaya lang, ang mga immortal na nahukay ay nagkalat lahat at hindi gaanong timbang. Batay sa kanyang karanasan sa paghahanap ng mga blue-striped spirit stones, nahulaan ni Lu Chen na maaaring hindi nahukay ang fairy silver mine sa minahan na ito. Kung hindi, ang celestial silver na nahukay ay hindi ilang tail bawat kati, ngunit 10-10 katis, daan-daan, o kahit 10-10,000 kati. Hoy! Anong tinitingin-tingin mo? Huwag kang magmadali sa trabaho. Halika ngayon, halika kaagad. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, sumiksik siya sa mga menero na may pala sa kamay na nagkukunwaring naghuhukay. Pagkatapos maghukay ng isang stick ng insenso, hindi inaasahang nakahukay din si Lu Chen ng isang maliit na piraso ng fairy silver, kasing laki ng isang hinlalaki, halos isang pusa. Hawak ni Lu Chen ang piraso ng fairy silver na ito, at titingnan na sana ito, ngunit inagaw siya ng pinuno ng menero. Ano ang tinitingnan mo? Ito ba ay isang bagay na maaari mong tingnan? Magtrabaho ng mabilis, o papatayin kita. Panipi. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi iwagayway ang pala at ipagpatuloy ang paghuhukay. Bago ka lang ba dito? Huwag kang masyadong mag-usisa, mabuti pang huwag mo nang tingnan ang mga bagay na hinukay mo ngayon, baka mabugbog ka. Sabihin ko sa iyo, ang hinukay mo ay fairy silver, iyon ay mula sa mga kayamanan, at iyon ang pangunahin nating hinuhukay dito. Nang makitang si Lu Chen ay walang sigla, isang menero ng orc sa tabi niya ang bumulong kay Lu Chen, maghukay ka ng husto, at kung maghukay ka ng labis na fairy silver, magkakaroon ng mga gantimpala mula sa itaas. Ano ang gantimpala? Tanong ni Lu Chen. Ito ay dapat nakapakipakinabang na mapagkukunan ng paglilinang. Sinabi ng menero ng orc, hanggat hamukay ka ng 10 katis ng fairy silver, hindi bababa sa 10 tabletang tiyangang na may mga pattern ng tableta ang gagantimpalaan upang matulungan kang magsanay at lumipad. Napakarami, hindi masama, hindi masama. Ngumiti si Lu Chen, at muling nagtanong, brother, galing ako sa ibang tribo, at first time kong magmimina dito. Hindi ko alam ang mga patakaran dito, at wala akong naiintindihan. Please take care of me. Madaling sabihin, lahat ay nagmimina, at lahat sila ay mula sa iisang kampo. Kung hindi mo maintindihan, tanungin mo lang ako. Hinampas ng orc miner ang kanyang dibdib at nakangiting sinabi, ako ang pinakamasigasig na tao dito, at mas gusto ko ring alagaan ang mga bagong dating. It is your blessing na makilala mo ako. Napakalaki nitong minahan, bakit ang tagal nating hinukay bago pa natin nakita ang medyo mas malaking fairy silver na parang 1 libra lang. Nagtanong si Lu Chen, gaano katagal bago maghukay ng hanggang 10 katis at matanggap ang reward. Ngayon ay maswerte tayo, at nakakahukay pa tayo ng ilang katis ng fairy silver. Kahapon lang, wala tayong nahukay. Kabanata 1135, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Wala ka bang hinukay kahapon? Nagulat na sabi ni Lu Chen, ano ang sitwasyon, hindi ba ang minahan na ito ay mayaman sa mga engkanto na pilak na minahan? May isang fairy silver mine. Ang hinukay natin ay fairy silver. Gayunpaman, walang mga fairy silver mine sa ilalim, kaya imposibleng maghukay ng napakaraming fairy silver para sa atin. Maaari ba tayong maghukay ng nakakalat na fairy silver? Tingnan mo, ang mukha. Sabi ng menero ng orc. Walang fairy silver vein, bakit kaya natin mahukay ang fairy silver? Ang pinaka-inaalala ni Lu Chen ay ang lokasyon ng fairy silver veins, hindi ang nakakalat na fairy silver na hinukay. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong katis upang makagawa ng isang king weapon. Kung umaasa ka sa nakakalat na fairy silver, aabutin ng maraming taon ang mga unggoy upang makalakam ng napakaraming fairy silver.
Dahil ang Fairy Silver Mine Vein ay malapit, ngunit walang ganoong minahan. Sabi ng Manero ng Orc. Ito ay kakaiba, bakit hindi na lang natin hinukay ang mga Fairy Silver Veins? Sabi ni Lucien. I can't dig it. Ang Fairy Silver Mine Vein ay binabantayan ng mga mabangis na hayop. We orcs don't want to conflict with that wild beast. Anong klaseng halimaw yan? Isang maitim na ganid na sawa. Nagawa na. Upang gumawa ng lana, iyon ay isang ika-10 antas ng python na katumbas ng antas ng isang kagalang-galang. Ang aming orc clan ay mayroon ding mga kagalang-galang, medyo marami, ano ang iyong kinakatakutan? Hindi kaya't ang kangming barbaric na sawa ay napakabangis kaya hindi ito kayang talunin ng ating Panginoon. Panipi-panipi. Ang punto ay hindi kung ito ay mabangis o hindi, ngunit ang kangming python ay may background. Ang mga magulang ng kangming python na ito ay nasa lungga ng halimaw, at sila ay mga alagang hayop ng ilang malaking amo. Umiling ang Manero ng Orc at sinabing, kami ay isang tribo lamang sa labas ng Beast Town Mountain, paano tayo manggahas na saktan ng malaking pagbaril sa Beast Nest? Kung ililipat natin ang kangming savage python na iyon at kumalat ang balita sa Beast's pugad, kapag nagalit ang malaking amo na iyon, mapapahamak ang buong tribo natin. I see. Biglang natauhan si Lucien, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang asul na sawa na iyon na nagbabantay sa Fairy Silver Vein? Nasa labas lang. Itinuro ng Manero ng Orc ang pader ng kuweba sa harap at sinabing, may lawa sa labas ng mataas na bundok na ito, at ang lawa na iyon ay teritoryo ng kangming barbarian python, at ang Sianyin expansion vein ay nasa ilalim ng lawa. Biglang natauhan muli si Lucien, hindi nakakagulat na maraming tubig sa kailaliman ng minahan. Napakababa pala ng lupain dito, at tumagos na ang tubig mula sa lawa. Sige, huwag ka ng maraming tanong. Kung may tanong ka, nang makita ng Manero ng Orc na lumingon sa gilid na ito ang pinuno ng Manero, mabilis niyang pinaalalahanan, bilasan mo at magtrabaho, kung hindi ay hahagupitin tayo ng lalaking iyon kapag nakita niyang nag-uusap lang tayo at hindi gumagawa. Huminto sa pagsasalita si Lucien, kinuha ang pala at nagpatuloy sa paggawa, walang tigil na pag-shove ng putik, at nagkukunwaring tinitingnan kung mayroong anumang bagay sa putik. Pagkatapos ng panibagong insenso, dumami ang naipon ng tubig, at nakababad na ito hanggang baywang, kaya nahihirapang maghukay ng mga minahan. Lumabas kayong lahat, linisin ninyo ang natipong tubig at maghukay. Nang makita ang sitwasyong ito, kinailangan ng pinuno ng Manero na lumabas ang lahat ng mga Manero, at pagkatapos ay humiling sa isang tao na linisin ang naipon na tubig. At sinamantala ni Lucien ang pagkakataong ito na lumabas ng tahimik, naghahanda na umalis sa minahan. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad, biglang natuklasan ni Lucien na maraming makukulay na sulfur na bato sa isang abandonadong pile ng minahan. Sa sandaling gumalaw ang mga mata ni Lucien, isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang makulay na asupra ay hindi madaling guluhin. Ito ay sesubog kapag nakatagpo ito ng mataas na temperatura ng apoy. Bakit ang mga orc na ito ay napakawalang ingat at nakatambak lamang ng mga pasabog na bagay dito? Hindi ka ba natatakot sa aksidente? Dahil wala namang aksidente ngayon, ang swerte talaga nitong minahan. Pero, andito na ang tunay na bathala, wag na lang may mangyari dito, kaya nagsisisi ako na pumasok siya. Nilampasan ni Lucien ang abandonadong pile ng minahan sa mababang paraan. Habang walang pumapansin, pinitik niya ang kanyang daliri, nagpaputok ng kaunting apoy sa lupa, at pinaputokan ito sa pile ng minahan. Hoy! Dama po ang apoy sa lupa sa pile ng minahan, hindi nahawakan ang 7 kulay na asupra na bato, ngunit hindi ito namamatay, bagkus ay dahan-daang nasusunog, at ang malabituing apoy ay dahan-daang kumalat sa paligid. Kaya lang, masyadong maliit ang apoy sa lupa. Kumalat man ang apoy, hindi pa rin ito nakakuha ng atensyon ng sinumang orc. Gayunpaman, kapag ang apoy sa lupa ay sumunog sa mga makukulay na batong asupra, darating ang bangungot ng minahan na ito. Sa sandaling ito, umalis na si Lucien sa abandonadong pile ng minahan, at halos nasa pasukan na ng kuweba. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog ang biglang tumunog sa minahan. Nayanig ang buong minahan, gumuho, at malapit ng gumuho. Anong nangyari? Paano sumabog ang minahan? Siguro yung mga makukulay na sulfur na bato ang sumabog. Idiot, I told you to take away those explosive things, pero hindi ka nakinig. May nangyari na ngayon.
Tumigil ka na sa pagsasalita, bilasin mo, malapit nang gumuho ang minahan. Ang mga menero ng orc, mga pinuno ng menero at iba pa ay patuloy na sumisigaw at tumakbo palabas sa takot. Hindi mataas ang kanilang kaharian, lahat sila ay nasa mababang dulo ng kaharian ng Tiangang. Kapag bumagsak na ang minahan at naduraj ang buong bundok, hindi na nila ito matiis. Boom! Sa isang malakas na ingay, tuluyang bumagsak ang minahan, at karamihan sa mga menero ay inilibing sa loob ng hindi nauubusan. Maliit na grupo lamang ng mga menero ang nakatakas, kabilang si Lu Chen. Sa labas ng minahan, ang Orc Venerable ay labis na kinabahan at pinangunahan ang lahat ng mga gwardya na hukayin ang lupa upang iligtas ang mga tao. At sinamantala ni Lu Chen ang kaguluhan upang umalis, hindi nag-alis ng isang sinag ng liwanag, nag-iiwan lamang ng gulo. Sa pagbabalik, si Lu Chen ay nagtago sa ilalim ng malaking bato, tinanggal ang 2 rune chain sa kanyang katawan, ibinalik ang kanyang orihinal na anyo, binago pabalik sa Zuanchen robe, at pumunta kay Fei Long at sa iba pa. Kuya, makapangyarihan, makapangyarihan, makapangyarihan. Sa sandaling makita niya si Lu Chen, tumakbo si Fei Long at nambobola siya, haha, nagkaroon ng pagsabog sa minahan. Hindi mo na kailangang hulaan. Dapat ay ginawa ito ng nakatatandang kapatid. Napakaganda nito, at tanging si senior na kapatid lang ang makakagawa ng ganitong bagay, walang ibang makakagawa nito. Napakagaling talaga ng amo. Sinindihan niya ang buong minahan, at hindi nalaman ng mga orc kung sino ang may gawa nito. Naghuhukay pa sila ng lupa para iligtas ang mga tao. Napakatanga. Ginaya rin ni Aishan ang pambobola ni Fei Long. Boss, hindi nagtagal umalis ka, may nakita akong batang orc na papasok sa minahan. Nagpanggap ka ba na orc na yan? Hindi marunong manligaw si Gao Hai, pero nagtanong siya ng ganito. Hulaan mo, dahil sa mga salita ni Lu Chen, gusto ni Gao Hai na tumalon sa dagat. Hindi sa walang tiwala si Lu Chen sa mga kapatid na ito, sadyang napakaraming sikreto ni Lu Chen at ayaw niyang ibunyag ang lahat ng ito. Panatilihin itong sikreto hanggat maaari. Anyway, nahulaan din ng magkapatid na magbalat kayo siya, at isang kumpirmasyon na lang ang natitira. Boss, may fairy silver ba sa minahan? Tanong ni Slender Tiger. Oo, pero kakaunti lang. Lahat sila ay hinukay sa halagang ilang onsa. Kahit taon na ng unggoy, hindi pa rin sila nakakapagsama-sama ng 1,000,000 kattais. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing, ang mga orc ay sumasakop sa minahan na ito, at hindi lang sila nagmimina ng pilak ng engkanto. Naghuhukay din sila ng iba pang mga ores, at marami pang ibang mga ores. Kung hindi, kung inaasahan lang nila na magbubunga ang minahan, engkanto pilak, kakailanganin nila ito ay isang pag-aaksaya ng lakas tao at material na yaman.